pikon na ako kasi minadali kami ng bonggang-bongga dito. Hindi man kami hinayaan magdebate ng sapat. Kasi ako, nung una, nung pinagpipilitan yung excise tax ng emergency, pinapaliwanag ko at nais ko sana magkipagdebate na yung excise tax, magbe-benepisyo dyan yung mga dambuhalang oil companies. Hindi naman dadagundong yan sa mga customer. Kaya sinasabi ko na baka hindi yan ang tama. Tapos wala pang income, walang revenue, walang koleksyon ng gobyerno para ipamahagi on a targeted and focused basis sa mga talagang hirap na sektor. Kaya wala, no opportunity to debate. O sige, adi umalis na ako noon at sabi nila, pinasa na daw yung sa excise tax. O di sige. At sabi ko, aralin ninyo sana yung VAT. Sabi na, napakahirap niyan, may input-output. Mahirap nga, pero kayang gawin. At point of sale yan, ramdam kagad yung 6 pesos, 7 pesos, kung ano maibabawas. Ramdam kagad sa gas station. Walang nakikinig eh. Sabi nila, basta kailangan, emergency. O sige, alis na lang ako para wala nang ingay. Pag labas naman ng order, katagal-tagal. Gano'n ba katagal? 3 linggo? Ang tagal na. 1 buwan na halos eh. Oo, 1 buwan na. Anong klaseng emergency yung inupuan ng 1 month? Tapos paglabas, lusaw na lusaw. Ano ba naman yung mga kerosene and LPG na yan? Ang kailangan talaga, dumaan na at lumipas ang anihan. Wala talagang makuhang krudo. Kabubukas lang ng open season ng ating mga ngisda, ayan na naman, wala ring krudo, kaya wala nang nagpapalaot. Ano ba naman to? Talaga naman lahat ng kinailangan mo, yung diesel at yung gasolina, walang tulong. Parang napabulaanan rin tayo dyan sa excise tax and VAT. Hindi totoong tax exemption to eh.